Kilala bilang isang matinik na negosyante si Sandro. Tinitingala sa loob o labas ng bansa at walang nagnanais na kumalaban sa kanya dahil walang napapala ang mga ito. Kadalasan pang ang talo dahil naaagaw ni Sandro ang mga major investors na mga nagtatangka dahil sa galing niya. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat na meron siyang illegal na transaksyon sa Pilipinas papunta sa Amerika. Mga illegal na gamot na sumisira sa buhay ng karamihan, lalo na sa kabataan dito sa bansa. At isa si Danny sa mga kabataang iyon. Mula si Danny sa isang broken family at talagang kinulang sa aruga ng kanyang magulang dahil nga may kanya-kanya na itong pamilya. Well, hindi naman siya kinukulang sa pinansyal. Sadyang uhaw siya sa pagmamahal at pakiramdam niya. Barkada niya lamang ang makakapuno nun. Nasa cruise ship sila ng mga panahon na yun at nagpa-party. Kakatapos lang kasi ng katakot-takot na exam nila bilang isang stewardess. Gusto niyang maglakbay sa iba't ibang lugar at itong ship ni Sandro ang napili nilang unang sakyan paikot sa ibaba ng Pilipinas, pagitan ng West Philippine Sea at China Sea. Danny, huwag kang magpakalasing. Magtira ng pang-uwi sa room. Bili ni Gia, isa sa mga kaibigan ni Danny. Mauuna daw kasi ito na pumasok at sila lang ni Ben ang may iwan sa bar. Ben, pakitingin mo nga yung babaeng yan, baka kung saan masuot. Ani Gia. Nasa ulirat pa noon si Danny. Nasasabayan niya pa nga ang pagtugtog ng musika sa loob ng bar. Lingid sa kaalaman niya, ang matalim na mata na pinapanood siya mula sa dilim. Nakakaakit namang talaga ang itsura ni Danny. Fitted na silk dress ang suot niya na talaga namang humuhulma sa perpekto niyang katawan. Dahilan para makuha niya ang atensyon ng lahat, lalo na ni Sandro. Hey baby! Nawala ang atensyon ni Sandro kay Danny matapos kumandong sa kanya ang isang babae. Hinaplos nito ang kanyang pisngi pero walang epekto ito kay Sandro. Tumagos ang mata ni Sandro sa babae papunta kay Danny na ngayon ay nilalapitan ng 3 lalaki. Ganoon na lamang kabilis na nangunot ang kanyang noo. Get out! Anya tsaka hinawi ang babae. Malalaki ang hakbang na pinakawalan ni Sandro hanggang sa makalapit siya kay Danny. Bagsak na din si Ben na siyang kasama nito kaya hindi nito maipagtanggol si Danny. Hands off! Sa lubong ang kilay na ani Sandro nang akmang hawakan ng isang lalaki si Danny. Hindi gusto ni Sandro na mabigyan ng hindi maganda si Danny ngayong gabi. Kaya naman mas pinili niyang ilayo ang kanyang sarili at sa halip, ibilin sa kanyang mga tauhan na bantayang mabuti ang dalaga bago siya pumasok sa kanyang kwarto. Nag-half-bath si Sandro at sa kanyang pagtulog ay nakahiligan na niyang boxer short lamang ang kanyang isinusuot. Nakahiga na siya noon sa kama niya at handa na sanang matulog. Nang walang ano-ano, bumukas ang pinto. Nakalimutan niya palang isara at pumasok ang isang dalaga na hindi niya inaasahan. Woman? Ani Sandro. Palibasa hindi niya nga alam ang tunay na pangalan ni Danny. Nakalaylay ang isang strap ng dress nito at para bang ganoon na lang kabilis na naakit siya sa dalaga na alam niyang lango sa alak. Napabangon si Sandro at kaagad na nilapitan si Danny. Napabagsak na nasalo niya ito at bumagsak sa kanyang bisig. Mapupungay ang mga mata ng dalaga at walang dudang nakagamit ito. Did you take? Hindi na naituloy ni Sandro ang kanyang sasabihin nang paulanan siya ni Danny ng mainit na halik. Sandro POV. Damn! Napamura ko. Kaagad kong inilayo ang mukha niya sa akin pero para siyang baga na hindi nawawala ang apoy. Stop it, woman! Sad ko pero matigas siya. Desidido siyang hagkan ako hanggang sa makita ko ang mapupungay niyang mata. Sa kagustuhan niya ay napahiga ako sa kama. Para bang hindi ko siya kayang paglabanan. She's getting hot and wild. Ang kamay niya'y naging mas mapaghanap. Gumapang iyon and it's make me turn on. Nanuyo ang aking lalamunan. Lalo na nang mahaplos niya ang ikalawang ulo ko na hindi ko ginagamit ng matino. Sa edad kong ito at sa katayuan ko, ito pa lang ang kauna-unahan na baka makaramdam ako ng takot. Nanigas ang aking kalamnan nang gawin niya ang bagay na iyon sa akin. Hindi ko gusto na nakakakita ng tinatamaan ng gamot na dulot ng negosyo ko. Pero kung ganito ang epekto, baka sakaling araw-arawin ko ang pagpapagamit sa kanya. Napamura akong muli. This is so selfless.
Halos hindi ako makahinga. Parang siya ang lalaki at ako ang babae. Paulit-ulit ako napamura. I can't handle myself. Nang hina ko nang matagumpay niyang maibigay sa akin ang matagal-tagal ko nang hindi nararanasan. Ang pagkakamali ko lang, hindi ako gumamit ng proteksyon. Bumagsak ang kanyang katawan sa aking ibabaw. Halata na wala talaga siya sa ulirat. Hinawi ko ang ilang hibla ng kanyang buhok na tumatabing sa kanyang muka. Her angelic face is giving me warmth. Napangiti ako. Kanina nakikita ko lang siyang sumasayaw. Ngayon ay ako naman ang sinayawan niya. Hinayaan ko siyang mahiga sa dibdib ko hanggang sa tuluyan na din akong gapangan ng antok. Ang mabigat na pakiramdam ay unti-unting gumaan. Naramdaman ko ang bawat paghaplos sa aking binti kaya napangiti ako. Nakagat ko ang aking ibabang labi dahil mukhang gusto pa nitong maghanap ng round 2. Pero isang kilalang tinig ang bumungis-ngis sa tabi ko kaya naman ako'y napadilat. Pagdilat ko, si Marco na ang naroon, ang matalik kong kaibigan. Ano na naman ang napaginipan mo at may pakagat-kagat ka pa ng labi? Anya sa akin, kumunot ang noo ko. Umaga na't walang bakas iyong babae ng kahit na ano dito sa kwarto ko. Panaginip lang kaya ang lahat? Naitanong ko sa aking sarili. Hanggang ngayon ba iniisip-isip mo pa din ang bangungot na yun? Tanong na naman sa akin ni Marco isang umaga nang dalawin niya ako sa opisina. Naikwento ko kasi sa kanya ang mga nangyari sa ship at iniisip niya pa din na bangungot lamang ang lahat ng yun. Ito na ang ikalawang buwan matapos ang pangyayaring yun. Will you please shut the fuck up? It's none of your business, dude. Saad ko pero nginisihan niya lang ako. You're my business, Sandro. Masyado mong pinagtutuunan ng pansin ng babaeng yun. Sino ba yun? Naging makahulugan ng kanyang ngiti kaya kaagad kong hinablot ang collar ng damit niya. Huwag mo akong pikunin. Banta ko sa kanya. Itinaas niya ang kamay niya na para bang sumusuko. Calm down, master. Tatawa-tawang anya kaya napilitan din akong bitiwan. Seryoso kang masyado. Sabihin mo ano bang itsura nun at ganyan ka na lang kung makareact. Ngingising-ngising anya. Wala naman akong ibang kahulugan. I'm just wondering lang kung bakit ganyan ka na lang ka-curious sa kanya. Pati business natin napapabayaan mo na. Let me remind you then, okay? May flight tayo papunta sa Hong Kong and that is our biggest break. Kaya hindi mo pwedeng ipagsawalang bahala ayun basta. Anya, tsaka tinapik ang likod ko. Inirapan ko lang siya ng masama. Siguro'y naging senyales niya na din yun para umalis sa aking opisina. Benedict! Tawag ko sa aking assistant. Mula sa labas ay lumapit sa akin. Sir, may kailangan po ba kayo? Ipag-book mo ko ng VIP ticket for Hong Kong. Idamay mo na din si Marco. Saad ko. Aalis na sana siya. One more thing. Nag-aalangan man na itanong ito ay ginawa ko pa din. May list tayo ng mga pumasok sa ship 2 months ago, hindi ba? Yes sir, bakit po? Dalhin mo dito. May i-check lang ako. Saad ko tumango siya. Nasalo ko ang aking sentido nang lumabas si Benedict. Nawala sa isip ko na pwede niya nga palang pikein ang pangalan niya. Isa pa'y wala akong sapat na alam tungkol sa kanya. Even her real name. Damn Sandro, what happened to you? Nasabi ko sa aking sarili. Kinailangan ko ding bawiin ang utos ko kay Benedict dahil hindi ako sigurado. Sa halip na mawala sa isip ko ang babaeng yun, lalo siyang dumiin sa utak ko hanggang sa kinabukasan sa pag-flight papunta sa Hong Kong. Maghihiwalay kami ng seating number ni Marco dahil ayoko siyang makatabi. Naiirita pa rin ako sa kanya. Kakaisip nga sa babaeng yun, hindi ako nakatulog kaya naman naisip kong dito na lamang matulog. Pikit na ang mata ko noon nang marinig ko ang yabag ng isang heels. Hello sir, welcome to Philippine Airlines. Do you need anything sir? Anang pamilyar na tinig. Nang imulat ko ang mata ko, nagtagpo ang aming paningin. May gulat din siyang reaksyon at wari ko hindi inaasahan na muli kaming magkikita. Isang patunay na hindi bangungot ang nangyari sa akin ng gabing yun. Dahil kilala ko ng babaeng ito at ang babaeng hindi ko makalimutan. Please excuse me? Ani at kaagad na tumalikod pero hinila ko ang kamay niya pabalik. Saan ka pupunta? Di ba you offered me some food? Nakangising saad ko. Yes sir, kukuha po ako. Magalang na aniya pero nginitian ko lang siya.
Hinayaan ko siyang umalis pero hindi nawala ang aking ngiti. She's still gorgeous pero ano nga bang ginagawa niya dito? Ilang minuto din ako naghintay hanggang sa muling may pumasok sa VIP seat ko at inaasahan kong siya ulit yun. Pero ibang flight attendant ang may dala ng coffee para sa akin. Kaagad na kumunot ang aking noo. Sir, here's your coffee, sir. Hindi ikaw ang gusto ko makita. Yung nag-utos sa'yo ang gusto ko maghatid sa akin yan. Sir, I'm sorry but Danny is busy for now. Hindi mo ba ako naiintindihan? Oras na hindi siyang pinapunta mo sa akin, pagsisisihan mo babae. Pananakot ko sa kanya. Madami akong kayang gawin kaya dapat lang na matakot siya. Tumalima siya kaya muli ako nag-antay. Hindi ko alam kung matatagalan kaya ipinikit ko ang aking mga mata hanggang sa madinig ko ang kanyang tinig. Sir? Tawag niya sa akin. Sit here. Kung masasagot mo ng maayos ang lahat ng itatanong ko, makakaalis ka kaagad. Saad ko. Nang lingunin ko siya, naipit niya ang kanyang labi. Hindi siya naupot na natiling nakatayo. Itanong niyo na po. Pumasok ka sa room ko, hindi ba? Sa ship? Parang mas kinakabahan pa ako kaysa sa kanya. Tumingin siya sa akin. Hindi po, hindi ko din po kayo kilala. Nagsalubong ang aking kilay. Kung ganoon, panaginip lang ba yun? Naitanong ko sa aking sarili. This is the first time that we met, sir. Dagdag pa niya. Napakapit ako nang biglang hindi naging maganda ang lipad ng eroplano. Maging ang babaeng ito, napakandong sa akin. Napapikit ako nang maamoy ko ang natural na amoy niya na talagang pamilyar na pamilyar sa akin. Are you okay? Tanong ko. Nang lumingon siya sa akin ay halos 4 na pulgada lamang ang pagitan ng mukha namin. Tumango siya. Please excuse me? Anya tsaka tumayo pero kaagad na napatigil din kasabay ng masalo niya ang kanyang bibig na parang nasusuka. Miss, are you okay? Tanong ko sa kanya pero hindi niya ako sinagot. Sa halip ay nagmamadali siyang umalis sa pwesto ko. Siguro nahilo siya dahil sa nangyari kanina. Mula noon hindi na siya bumalik. Nasagot niya na rin naman ang tanong ko kaya wala nang dahilan pa para kulitin ko siya. Hinintay ko na lamang na makarating kami sa Hong Kong imbis na isip-isipin pa ang Danny na yun. Pinihinga ko na lamang ang aking isip hanggang sa ako'y makatulog. Paglanding ng eroplanong sakay namin, hindi ko na nga muli pang nakita si Danny. So I prefer to focus on my business than thinking about that girl. Maraming mga illegal na gustong ialok sa amin pero hindi ko na nga tinanggap yun. Lalo na ang mga bawal na gamot. I decided to quit that side of business. Bagay na pinangihinayangan ni Marco. Bilyon-bilyon din kasi ang kinikita niya sa pagsama-sama niya sa akin. Pero ipiniliwanag ko sa kanya na masyado ng mahabang taon ang ginugol namin sa pagtanggap ng illegal transaction papasok sa aming bansa. Na mismong Pilipino rin ang naaapektuhan, bagay na naiintindihan niya din. So ano nga pala ang gagawin natin dito? Kala ko naman maganda ang lakad nating to. Umiiling na ani Marco habang nasa smoking area kami at nagyoyosi. Alam mo, madaming pwedeng gawin dito. You know me, Marco. Hindi lang sa illegal transaction umiikot ang mundo ko. I am the greatest tycoon in the Philippines. Saad ko tsaka akong umisi. So what are you planning to do? Just chill. Yun lang ang naging sagot ko kaya siya nagkibit balikat. Okay, I trust you. Pero one more thing. Gusto ko malaman kung related ba ang babaeng yun kaya ka nag-quit dito. Hindi ko masabi kung totoo ba yun o panaginip lang talaga. Pero malinaw kong naiintindihan na nakagamit siya ng gabing yun at ayoko nang maulit pa yun. Paliwanag ko habang nasa malayo ang aking paningin. Sa iba, di ba? Ayaw mong gawin ng babaeng yun ang pakikipagtsuktsakan sa iba nang nakagamit. Gusto mo sa'yo lang. Sarkastikong anya kaya umirap ako. Pero based on your story, wala kang protection that dreams. Nakangising anya na wari ba'y tinutukso ko dahil malakas ang pakiramdam niyang panaginip lang talaga yun. Alam niyang mapili ako sa mga babae at ngayon lang ako nagkaganito kaya naman ganyan na lang kalakas ang loob niya kung tuksuhin niya ako. Paano kung nabuntis ang babaeng yun sa panaginip mo, anong gagawin mo? Tumatawang anya. Napatigil ako. Literal na napatigil ako nang mag-sink in sa akin ang nangyari kanina sa loob ng eroplano. Ang pagsusuka ni Danny. Dala lang kaya ng biyahe yun?
Akala ko ba may ibang business pa tayo dito? Apila sa akin ni Marco pero hindi ko na siya pinansin. Nagmadali akong bumalik sa airport ng Hong Kong para makabalik kaagad sa bansa. Ano bang problema mo? My God bro, hindi na kita naiintindihan. Hindi matapos-tapos ang reklamo ni Marco pero hindi ko pa din siya pinakinggan. Hindi ko nagawang makatulog sa biyahe. Talagang ginulo ng suwestyong iyon ni Marco ang aking isipan. Kung ikagagalit mo ang pagbalik ko ng biglaan, I'll pay for your cost. Kung gusto mong magsarili ng negosyo, hindi kita pipigilan. Pero I have an important things to do. Ano nga yun? Mabigat at madiin niyang singhal sa akin. I saw her. Kung panaginip nga lang yun, ba't siya nagsusuka sa harapan ko? Dude, it's been 2 months since we make it. I know that she's pregnant. Giit ko kaya siya'y natigilan. What? Tungkol na naman ba sa babaeng ito yun? Nasalo niya ang noo niya at hindi makapaniwala. My God, Sandro! You're hallucinating. You're really insane. Matapos niyang sabihin ang mga bagay na yun, hindi ko na siya kinausap hanggang sa makalanding ang eroplanong sakay namin. Okay, kahit labag sa loob ko ang bagay na to, tutulungan pa din kita. But promise me, once na ma-confirmed natin to, titigil ka na sa kahibangan mo. Anya bago kami lumabas ng eroplano. Sinabi ko kay Marco ang pangalan ni Danny and he offered me to searching sa mga eroplano na nasa labas dahil baka isa pa ito sa mga stewardess na sumama sa flight habang ako naman ay balak na magtanong-tanong sa loob. Hanggang sa nakita ko iyong babae na siyang pumalit kay Danny para magbigay ng coffee sa akin nung nakaraan. Kaagad kong hinila ang kamay niya at mukhang nakilala naman niya ako. Sir? Anya sa akin. Asan siya? Sino po? Kabadong Anya. Alam mo kahit hindi ko banggitin ang pangalan niya, kilala mo kung sino ang tinutukoy ko. Wala po si Danilyn dito. Dinala po siya sa hospital nung isang araw pa. What? At bakit? Hindi ko po alam. Bigla po kasing sumama ang pakiramdam niya. Saang hospital? Samahan mo ko. Ang bahay niya, I'm sure alam mo yun. Desperado ng saad ko. Nakakainis. Bakit ba ako nagkakaganito? Sir, wala po akong alam sa kanya. OJT lang po kasi siya dito. Please, excuse me po. Tuluyan na akong pinanghinaan ng loob dahil sa mga sinabi niya. Malamang na hindi din ibigay ng admin ng airport ang details niya, kaya wala talaga ako magagawa. Palabas na ako ng airport nang magkasalubong kami ni Marco. May nalaman ka? Tanong niya sa akin pero umiling ako. Dahil yun din naman talaga ang totoo. Well, you're right. She's pregnant, dude. Tumaas ang aking paningin at parang otomatikong nabuhayan. Pero ang tanong, sa'yo ba ang batang yun? Ngiwing Anya. What do you mean? Kunot ang noo kong wika. Maraming nagkakagusto sa babaeng yun. Base sa mga nalaman ko kaya hindi na ako magtataka kung bakit ka ganyan kadesperado. Umiiling na Anya. Baka nga pati ako makigulo din sa inyo. Remember, single din. Hinablot ko ang kanyang damit. Kapag hindi ka umayos talagang susuntukin kita. Banta ko sa kanya. Nagbibiro lang naman. Makareact ka naman dyan. Inalis niya ang kamay ko. Ikaw na maghanap sa kanya dahil yun lang naman ang nalaman ko. Ngusong-ngusong Anya, tsaka nakapamulsa akong iniwan. Huwag mong kalimutang ipa-DNA pag lumabas na. Pahabol pa niya. Buisit ka? Bulong ko sa isip ko pabalik. Sinundo ako ni Benedict sa airport. Tahimik at nakasimangot habang nakaupo sa likod ng kotse. Bakit po parang napakabilis naman ang pag-uwi niyo? Ani Benedict sa akin. Huwag kang magtanong, mainit ang ulo ko. Wika ako na sinunod niya naman. Muli kong inutos sa kanya na dalhin sa akin ang list ng mga sumakay sa ship para i-check kung sino ang kasama ni Danny. I start searching Danny but still no. Palaging nauuwi sa wala ang lahat. Kahit mga investigador na kinuha ko, walang makuhang balita tungkol sa kanya. Ang nalaman ko lang ay pumasa siya sa bar exam pero bukod doon ay wala na. Hindi ka pa din sumusuko? Nakangising ani Marco. Ngayon lang ulit siya napasyal sa akin matapos ang mahabang panahon. Alam mo, mahirap kasing hanapin ang taong ayaw magpahanap. Oo, ipagpalagay na nga nating anak mo yun, pero bakit ayaw niyang magpakita? Samantalang yung ibang babae nga dyan, nagkakandara pa mapanagutan lang. Anya tsaka naupo sa sofang naroon. Marco is right, mahirap talagang maghanap ng nagtatago. Pero yun mismo ang kinalalalim ng isip ko.
kung bakit hindi niya inamin sa akin. Baka nga talagang hindi sa akin ang batang yun. Magdadalawang taon na din, kaya siguro mas magandang ipaubaya ko na lang ang lahat sa panahon. Nakangiting saad ko. Sa wakas, natauhan ka din. Ani Marco, tsaka tinapik-tapik ang aking balikat. Danilyn POV. Ma'am, heto na po. Dadalaw nga daw po pala si Sir mamaya. Ani Telly, nang dalhin niya sa akin ang invitation na pinakostom niya para sa first birthday ni Darius at Dariel, ang mga anak ko. Si Telly na ang naging sandalan ko. Mula pa lamang nang magsimula ako sa negosyo, kaya alam niya ang lahat ng mga pinagdadaanan ko. Sige Telly, salamat. Tara muna sa loob at nang makainom ka ng juice. Aniyaya ko sa kanya na pinaunlakan niya naman. Sinamahan niya na nga din ako sa kusina para panoorin ang paghahanda ko. Ma'am, hindi niyo po ba naiisip na hanapin o ipakita man lang sa mga anak niyo ang ama nila? For what? It was just an accident. Baka may asawa na nga yun ngayon. Pero sabi mo, he tried to talk to you, to chase you. Pero you hide from him. Dahil hindi ko pa alam noon na buntis ako. Naglakad ako papunta sa sala at sumunod naman siya. Anong plano mo? Itatago mo na lang? Yung mga bata, paano kapag lumaki na sila? Alam niyo kung anong pakiramdam na magkaroon ng isang broken family. Hindi ako nakasagot sa sinabi niyang yun. Naging awkward ang pagitan namin ni Telly. Assistant ko siya sa opisina, pero best friend ko siya sa bahay. Hindi ko na din kinuwento sa kanya na minsan din kinulit ng lalaking iyon si Gia para ako'y hanapin. Hindi namin kilala ang lalaking yun. Baka mamaya, masama pala siyang tao. Yun din ang kinatatakot ko kaya hindi ko mailapit sa kanya mga anak ko. Hindi ko tanda kung anong eksaktong nangyari noon. Ang natatandaan ko lang, may ininom ako and I was so high that night. Wala ako sa ulirat at tanging pagpapainit lang ng katawan ang gusto ko. Matapos kong pagmeriendahin si Telly, nagpaalam na rin siya dahil marami din daw siyang gagawin this weekend. Kasabay naman noon nang dumating si Daddy. Bagaman may sarili na siyang pamilya, nakakatuwa rin dahil hindi niya ako nakakalimutan. Hindi katulad ni Mami na talagang kinareer na ang sarili niyang pamilya. Dad! Masigla kong pagbati. Hinagan ko ang pisngi niya at niyakap naman niya ako. Malaki ang pasasalamat ko dahil kahit naging rebelde akong anak ay isa si Daddy pa rin ang sumagip sa akin mula sa pagkakalunod sa malungkot na mundo. Sa katunayan, tumayong ama sa mga anak ko at the same time, binigyan niya rin ako ng sapat na pera para makapagsimula ng negosyo. At sa ngayon ay isa na ang aking wine company sa mga kilalang companies dito sa Manila. Dinarayo ng mga foreigner para matikman ang aking alak, lalo na at galing pa sa Palawan ng mga ubas na aking ginagamit. Ang kaibigan kong si Ruiz ang nagpakilala sa akin sa kanyang nobya, kaya't nakukuha ko ito ng mas mababa kaysa sa regular na supplier ko. I'm glad to see you, daughter. Pero mas magiging masaya sana ako kung si Darius at Dariel lang bumubungad sa akin, hindi ba? Humahalakhak at tinaplos ang aking buhok kaya lumabi ako. Milet? Milet, pakibaba mo naman ang mga anak ko. Inanyayahan ko si Daddy na maupo at tulad ni Telly, tungkol na naman sa Daddy ng dalawa ang tanong niya. Bakit ba hindi mo sa akin maamin kung sino ang ama ng mga apo ko? Dad, hindi ko nga po siya kilala. I was so drunk that night. Umikot ang aking mata. Matagal kang hindi nakipagrelasyon. Kahit isa'y walang pumapasa sa standards mo. Kaya maniniwala ba ako sa reason mo? Hello? No, Danny. Umikot ang mata ni Daddy. Sigurado kung gwapo yun kaya ka bumigay. Hindi ako kumibo. He look nice naman at mukhang may pinag-aralan. Hindi ko lang talaga alam kung mabuting tao ba siya. I'll accept him naman. Hindi ako tututol kung siya na ang gusto mo. Baka mamaya'y haharap ka sa aking muli may laman na naman ang tiyan mo. Dad, do I look like a slut? Lasinggera lang ako noon pero dala ko pa din ang dignidad ko. O bakit? Hindi ko naman sinabi na mag-aanak ka sa ibang lalaki. Ibig kong sabihin, dun pa din sa ama ng mga apo ko. Gwapo yun sigurado kaya ka nadalawahan. Daddy, kung kausapin niyo po ako parang tropa niyo lang ah. Sita ko sa kanya. Tropa? Anong tropa? Hayan, gumagamit ka na naman kasi ng salitang kalye. Naku, Danny, wag na wag mong ituturo sa mga apo ko yan ah. Hindi na ako kumibo nang dumating si Milet. Parehas na kinarga ni Daddy ang mga anak ko at giliw na giliw habang pinagmamasdan sila.
Tignan mo't walang namana sa'yo. Ayoko sanang umasa, pero nahahawig nila si Sandro, yung sikat na tycoon. Humahalakak siya. Hindi ko naman kilala ang sinasabi niya. Kung siya man lang sana ang nakabuntis sa'yo, baka magpakatay pa ako ng 50 baka. Tumatawang ani Daddy. Dad, tigilan niyo nga ako kung kani-kanino niyo naman po ko inuulot. Umirap ako. Nako, baka kapag ikaw nakakita sa kanya, mag-iiyak ka sa akin na ipagkasundo kita sa kanya. Never, Dad. Matigas na saad ko. Aba, talagang never dahil malabong mangyari yun. Ang binata kasing si Sandro ay may inaantay na pakakasalan. Tumatawang anya na naman. Gano'n naman pala Bakit pati ako inaano nyo dun? Aba, malay natin maagaw mo. Humagalpak siya ng tawa. Umiling na lang ako. Sa totoo lang hindi din dumadating sa isip ko na mag-aasawa, lalo't may mga anak na nga ako. Kung sakaling maghabol ang ama nila, willing naman ako makipag-co-parenting. Hindi nga lang ako papayag na basta-basta siyang makakalapit sa anak ko. Kailangan niyang dumaan sa pagsubok ko. Nakatulog sa bisig ni Daddy ang mga anak ko, kaya naging mas mahaba pa ang kwentuhan namin. Pero ngayon, seryoso ko. I want to see you tomorrow. May gathering sa mga malalaking negosyante bukas at gusto ko makita ka dun. Ako po? Ano naman ang gagawin ko dun, Dad? Magiging awkward lang lalo't wala pa naman akong ganong kakilala. Gusto kong ipagmalaki ka sa kanila. Hinaplos muli ni Daddy ang buhok ko. Gusto kong alisin mo sa isip mo na kailanman hindi ka naging disappointment para sa akin. Naging emosyonal ang kanyang tinig. Sa lahat ng anak ko, ikaw ang pinaka-pinagmamalaki ko. Anya pa kaya't niyakap ko siya. Salamat, Dad. Tinapik-tapik niya ang likod ko. Huwag masyadong bulgar ang isusuot. Naku, napakaraming nagtatanong sa akin tungkol sa'yo. Lalo na kapag nagayos ka bukas. Ani Daddy, alam na alam niya talaga kung paano ko bubulahin. O siya mauna na din ako. Baka mamaya sabihin ng tita mo dito na ako tumuloy. Naku, mahirap mawalan ng kalabing-labing. Anya, tsaka niya kinurot ang aking pisngi. Nagpaalam lang si Daddy sandali. Matapos naglakad na siya palabas. Umakit ako papunta sa kambal ko. Milet, sige na ako nang bahala sa dalawa. Wika ko, pinagmasdan ko ang kanilang kagwapuhan. Nakakamangha dahil kamukhang kamukha nila talaga ang daddy nila. Napangiti ako. Bagaman nagbuntis ako sa kanila, sila din ang naging dahilan kung bakit ko natutuhang magbago. Nakatanggap ako ng message kay Daddy. Magdala daw ako ng kahit 2 bote ng pinaka-espesyal na alak para ipatikim sa Sandro na sinasabi niya. Kaya kinagabihan pa lang, hinanda ko na iyon. Binalot ko pa nga sa presentableng lagayan na may kasamang note. Medyo nakaramdam ako ng pressure, kaya talagang naglaan ako ng oras para nakapaghanda papunta sa party. Mamahaling damit ang binili ko dahil ayokong maging kahihiyan ni Daddy. Nang sumapit ang gabi, pinasundo ako ni Daddy sa tauhan niya. Tahimik ang naging biyahe hanggang sa marating namin ang napaka-ingranding party na iyon. Sa labas pa lang ay tanaw na ang napakaliwanag na loob ng venue. May fountain din ng alak na umaagos sa mga wine glass pababa. Wala ka makikita na hindi mabibigat na tao. Ma'am, nandito po si Sir. Saad sa akin ng driver, kaya tumango ako habang bitbit ang alak na request ni Daddy at sumunod ako sa kanya hanggang sa mamataan ko si Daddy na may kausap. Papunta na yon sigurado. Dinig ko ang pagmamalaki sa tinig ni Daddy. Maya-maya ay napalinga siya sa akin. Oh, she's here. Anya pa. Nang tumingin sa akin ang kausap niya, napasinghap ako. Alam kong maging siya, nagulat din. Nakatitig lang siya sa akin at ganun din naman ako. Ibig sabihin kung nandito siya, hindi lang siya basta-bastang tao. Tama bang nasa isip ko? Isa siyang negosyante at kilala. Is she your daughter? Tanong niya kay Daddy habang hindi inaalis sa akin ang kanyang mata. Oo, Sandro, siya nga. Tumawa si Daddy habang ako parang binuhusan ng malamig na tubig. Siya yung Sandro na sinasabi ni Daddy. Kaya pala niya kamukha ang mga anak ko dahil siya ang tunay na ama ng mga ito. Napaatras ako pero kaagad na hinawakan ng Sandro na iyon ang aking braso para ako'y pigilan. Careful. Napalinga ako sa likod ko.
May tao pala doon na kamuntikan ko ng maatrasan. I'm Sandro Vienne. Pakilala niya sa akin. Tinignan ko ang kamay niya. Nangatal ang aking labi. Daughter, are you okay? Alalang ani Daddy. Bumungis-ngis si Sandro. Maybe she's on shock. Danilin Hermes. Napatingin si Daddy sa kanya dahil sa paraan kung paano niya bigkasin ang aking pangalan. Oh, hindi ko alam na alam mo pala ang pangalan niya. Ani Daddy. Hindi pa din binitiwan ni Sandro ang kamay ko nang lingunin niya si Daddy. You told her already. Oo, pero hindi ko matandaan na nasabi ko sa iyo ang pangalan niya. Nagtatakang ani Daddy. Baka nakalimutan mo lang. Bakit hindi mo pinasama ang apo mo? Napasinghap ako. Pati ang tungkol sa anak ko'y nakwento na din ni Daddy dahil hindi niya alam na ang Sandrong ito ang nakabuntis sa akin. Okay, let's forget about that. Tumingin sa akin si Daddy kaya binawi ko ang kamay ko mula sa lalaki. Nadala mo ba? Ani Daddy sa akin. Opo, eto Dad. Inabot ko sa kanya ang wine na dala ko. Ito ang pinaka-espesyal na wine ng anak ko. Gusto kong ipromote sa'yo. Malay natin maging investor ka niya, hindi ba? Pare-pareho tayong aasenso. Maybe, pero as a business owner, kailangan ko din ng kasiguraduhan. Gusto ko makausap ng masinsinan ng magiging business partner ko. Makahulugan siyang umiti. Hindi pa naman nagsisimula ang party. We can talk privately. Anya sa akin. Tumingin ako kay Daddy at kaagad siyang bumulong sa akin. Don't worry honey, hindi ikaw ang ideal niyan. Hindi ka niya pagtatangkaan. Napangwi ako. Huli na si Daddy dahil hindi lang tangka ang mangyayari. Alam ko yun. Ayokong guluhin ang isip ni Daddy kaya naman sumama ko kay Sandro. Hinanda ko ang aking sarili na kung sakali na magtanong siya, masasagot ko siya ng safe. Simple lang. Balak kong magsinungaling. Sasabihin ko na may asawa na ako at hindi nagbunga ang gabing iyon sa cruise ship. Umakyat kami sa second floor kung saan may mangilan-ngilan din na business owner. Nakikipag-usap din sila sa bawat isa. Inasahan ko na doon lang din kami ni Sandro pero nagdire-diretso pa kami hanggang sa marating namin ang parang VIP room. May malalaking salamin na nakikita ang labas pero nasisiguro kung hindi makikita ang loob. Have a seat, Donnie. Aniya. Sa tuwing tatawagin niyang aking pangalan, tumatayo ang balahibo ko sa katawan ko. Naupo ako, naipit ko ang aking labi. Ang kaba ko'y tinatraydor ako, nanlalamig ang kamay ko. Naglakad siya sandali at nagbukas ng drawer. Doon ay merong wine glass at kumuha ng dalawa matapos ay muling bumalik sa upuan kaharap ko. I want to taste it again. Nakangisi siya nang lingunin ako. Alam kong doble ang gusto niyang maging kahulugan sa kanyang sinabi. Binuksan niya ang wine nang hindi inaalis ang tingin sa akin. Nagsalin siya sa wine glass. Ikaw ang maunang uminom. Anya sa akin. Ha? Naiwan ako nakatulala. Hindi ko kasi alam kung bakit kailangan niyang ipatikim sa akin ang sarili kong alak. Baka lukuhin mo na naman ako. Baka linlangin. Gusto kong sabihin mo sa akin kung anong lasa. Kinuha ko yung wine sa mesa na sinalin niya sa baso. Tsaka ako iyon ininom. Naipit ko ang aking labi. Masarap. Medyo mapait pero nandun ang kaunting anghang pag nagtagal. Perfecto sa mga gatherings. Maraming umorder sa amin ito para gamitin sa mga romantic date. Nahihiya akong paliwanag. Scale 1 out of 10. Gaano kasarap? Tanong nito sa akin habang diretsyong nakatingin sa aking mga mata. 9. Tikman mo para malaman mo ang totoo. Nakabase lang kasi ako sa nalalasahan ko. Uminom ka ulit. Ibabad mo sa loob ng bibig mo. Anya sa akin. Sa ganoong paraan mo masasabi kung totoo bang masarap. Naipit kong muli ang aking labi kaya napapunta doon ang paningin niya. Sinunod ko ang sinabi niya. Tumayo siya. Itinukod niya ang isang kamay niya sa mesa. Tsaka siya yumuko at binigyan ako ng halik. Ang plano niya ay nagtagumpay. Napatanga ako dahilan para masalin sa bibig niya ang wine na nasa akin. Isa? Dalawa? Hindi ko alam kung gaano katagal pero alam kong nag-e-enjoy siya na halikan ako. Masarap nga. Nakangising Anya nang bitiwan ng aking labi. Wala siyang itinira. Ininom niyang lahat yun.
Nakangisi pa din siya nang ialok niya sa akin ang kamay niya. Congratulations, I'm your new investor. Anya na talaga namang ikinapula ng aking pisngi. Tinanggap ko ang kamay niya. Kaninong anak yung kambal? Anak ko sila, hindi ba? Hindi mo ako maluloko. Sabi ng daddy mo sa akin na mag-iisang taon na sila. Saktong mag-iisang taon ng bata na pinagbubuntis mo nung huling kita natin sa eroplano. Anya, pero kaagad kong binawi ang kamay ko. Mali ka, may asawa na ako. Naningkit ang mga mata niya at mabigat ang bawat paghinga. Wala akong pakailam kahit sinong Poncio Pilato pang napangasawa mo. Ang tungkol lang sa 2 batang itinatanong ko. Pabulong, ngunit mabigat kasama ang pagbabanta sa kanyang tono. Mukhang tama ang nasa isip ko. Hindi nga siya mabuting tao, kaya tama lang na itinago ko ang mga anak namin. Huwag mo kong pilitin na gumawa ng masama bago mo aminin sa akin ang totoo, Danny. Wala akong dapat na aminin sa'yo. Saad ko tsaka ako siya iniwan. Paglabas ko tsaka lang ako nakahinga ng maluwag. Are you okay? What happened? Ani daddy nang ako'y abutan. Bala ko pa naman sana kayong dalhan ng ice. Hindi na ako nakasagot nang lumabas si Sandro. Chill ito habang nakapamulsa. Sandro, what happened? Bakit ganito ang itsura ng anak ko? Ani daddy, natakot ako na baka kung ano ang sabihin ni Sandro. We have a deal. We are partners now. Wala ka nang dapat na ikabahala. Ani Sandro tsaka itong umiti. Baka na-overwhelm lang ang anak mo kaya ganyan. Aniya pa tsaka pumikit sa akin. Mukhang nagustuhan niya ang talagang wine mo. Ani daddy habang nakatingin sa isang kamay ni Sandro na hawak pa din ng wine. Bumaba na din kami ni daddy. Maraming bumati sa amin pero siya ang hinahanap ng aking mata. May anak na ang anak ko. Kaya hindi ko na inaasahan na makakabihag pa siya ng binatang gugustuhin siya. Maging ang anak ko, hindi din iniisip ang bagay na iyan. Ani daddy nang itanong ng isang lalaki kung kamusta ang aking love life. Maganda ang anak mo, amigo. Kahit sa ang anggulo hindi mahahalata na may anak na siya, kaya wag mong sabihin yan. Saad ng lalaki tsaka tumawa. Kung ako nga lang ang pamimiliin, ay siya na lang ang gugustuhin kong maging asawa ng anak ko. Lalo at masigasig sa trabaho. Nasabi mo na din naman na may sarili siyang kumpanya. Nako amigo, hindi natin sila maaaring pangunahan. Baka sa huli tayo lang din ang masisi. Tumatawang ani daddy. Oh, ayun na pala ang anak ko. Anang matanda. May itsura ito at chinito. Balingkinitan din ang katawan at cute na masasabi. Maputi din ang kulay ng balat niya. Dad, ngumiti ito ng batiin ng ama niya kaya lalong sumingkit ang mata niya. This is my only son, Astrid. Pakilala ng matanda sa amin. This is my amigo Drizon and his daughter Danny. Anang matanda. Ngumiti si Astrid. Nice meeting you. I'm Astrid. Inalok niya ang kamay niya sa akin. Akmang tatanggapin ko na iyon nang may bahagyang humawi sa akin at may panibagong bisig na sumalo ng kamay niya. Sandro Vien, nice to meet you. Lahat sila ay natigilan sa pagsulpot ng kabuting to. Ako may napakurap din. Mr. Vien, it's a pleasure to meet you. Ramdam ko ang excitement at matinding paggalang ni Astrid kay Sandro. Pero bakit? Nang lumingon sa akin si Andrew, ngumisi siya na para bang sinasabi niyang walang maaaring humawak sa akin. I'm watching you. Pabulong na aniya, tsaka binitiwan ng kamay ni Astrid. Busy pa naman ang lahat. Actually, may hinanda din ako mini museum sa lugar na ito para naman hindi kayo maboard. Ani Mr. Sandeba. Siya pala ang may-ari ng Bull. Isa siyang sikat na organizer at karamihan talaga sa mga narito nakabili na ng mga portrait paintings sa kanya na hindi bababa sa milyon ang bawat halaga. Nag-uusap lang sila ni Daddy habang kami narito sa likod nila. Nasa harap naman namin si Astrid. Akala mo ba matatakasan mo pa ako? Bulong na aniya habang naglalakad kami. Ano bang kailangan mo? Tigilan mo na ako dahil wala kang mapapala sa akin. Hindi ko ibibigay ang mga anak ko. Giit ko sa kanya. Nadinig ko ang matunog niyang pagbungisngis. Of course, wala naman akong balak na kunin sila. Yung nanay nila ang gusto kong makuha. Nakangising aniya
kaya napatigil ako. Kahit hindi ko sabihin, ay tsak na namumula ang pisngi ko dahil sa init na nararamdaman ko. Oh, interesado ka ba sa paintings na yan? Bumalik ako sa ulirat nang sabihin iyon ni Mr. Sandeva. Nakangiwi si Daddy habang si Sandro makahulugan habang nakangisi, kaya napalinga ako sa paintings na lalong ikinapula ng aking pisngi. Nakadalo kasi iyong isang lalaki sa kandungan ng babae habang nakalihis ang tela na nakasaplot dito, ngunit natatabingan ng mga pribadong parte. Sadyang malinaw lang na binibigyan ng aliw ng lalaki ang babae sa paintings. "Suit with us," bulong ni Sandro tsaka tumikim. "How much is this?" Napalinga ako sa walang yang si Sandro. "I'll take it." 3.5 million, Mr. Vienne. "Okay, wrap it and give it to this lady." Aniya tsaka nangunang maglakad. "Iha, sabihin mo nga, ano bang napag-usapan niyo ni Sandro at ganyan siya sa'yo?" "Huwag mong sabihin na talagang magpapakatay ako ng 50 baka. Ba't talagang pati ako magbibigti kung siya ang ama ng mga apo ko?" Bulong ni Daddy, pero inirapan ko lang siya. "Stop it, Dad. Napakawalang yan ng lalaking yan," nasabi ko sa isip ko habang masamang nakatingin sa kanya. Nang sumapit ang 1:30 ng madaling araw, talagang sineryoso niyang sinabi niya. Nakita kong dala-dala ng mga kalalakihan ng paintings habang nasa unahan siya ng mga ito at chill na naglalakad. "Mauna na po kayong sumakay." Saad ko kay Daddy tsaka ako nag-cross arms. "Take it." Maotorisadong anya. "At ano naman ang gagawin ko dyan? May mga bata sa bahay ko kaya hindi ko pwedeng kunin yan." "Sa kwarto mo, para naman maalala mo ko sa tuwing bago mo ipipikit ang mata mo." Sa inis ko, nakagat ko ang ibabang labi ko at takmang sasampalin ko siya, pero pinigil niya ang kamay ko. "Subukan mo. Bibigyan kita ulit ng kambal." Nakataas ang kilay na aniya. Minulagatan ko siya ng mata pero itinutok niya lang sa akin ang mukha niya at handa akong halikan kung may hindi siya magustuhan. "Anak," tawag sa akin ni Daddy, kaya kaagad ako umatras at binawi ang kamay ko. Ngumisi na naman ang loko. "Matapang pala ang anak mo. Parang wild na pusa." Humalakak siya kaya nginusuan ko siya. Talagang hindi ako tinantanan ni Daddy kahit hanggang sa kinabukasan. Nakapajama pa ako noon pababa sa sala habang siya isinasayaw ang 2 kong anak nang mapalinga siya sa akin. "Tignan mo ang mukha oh, Sandrong-Sandro talaga." Umiiling na aniya. Ayoko na nga sanang tumuloy sa pagbaba pero nakita niya na ako. "Ikay hindi pa din ba aamin sa akin ha?" "Ano po bang aaminin ko?" "Si Sandro bang nakabuntis sa'yo?" "Dad," hindi ko natapos ang sasabihin ko nang may panibagong tinig ako nadinig. "Good morning." Sabay kaming napalinga ni Daddy sa bukana ng pinto kung saan naroroon ang taong tinutukoy niya. May dala siyang bulaklak, pati na ang painting na binili niya kagabi. "Anong ginagawa mo dito?" Ganun na kaagad ang sinalubong ko sa kanya. Nilapitan ko siya pero ngumisi siya habang nakatingin sa gawin ng dibdib ko. "Nothing." Walang ganang aniya habang iniikot ang mata sa kabuuan ng bahay. "Para sa'yo." Binigay niya ng sapilitan sa akin ng bulaklak pero tinanggihan ko yun. "Okay, I just visiting." "Wala akong sakit." Singhal ko sa kanya. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa sa gaspang ng ugaling pinakita niya sa akin kagabi. Hindi din ako mag-aalangan lalo't narito kami sa bahay ko. "Wala naman akong sinasabing ikaw ang binibisita ko." "Baka nalilimutan mong bahay ko ang tinatapakan mo, Mr. Vienne." Naglakad siya palapit sa akin. Hindi niya alintana kahit makita pa ni Daddy ang gagawin niya. Halatang desidido siya sa kanyang balak, kaya naman humakbang ako pa atras. Yumuko siya habang naniningkit ang mga mata. "Baka nalilimutan mo rin na anak ko ang 2 batang narito." Anya, tsaka mabigat na binigay iyong bulaklak sa akin. Hindi naman siya nagyayabang pero halatang naiinis niya ako. "Sandro, pasok ka." Ani Daddy. Hindi ako makapaniwala at naiwang nakanganga doon habang ang walang yang Sandro na iyon nakangisi, waring nagmamalaki sa akin habang nilalagpasan ako. Nilingon ko siya at gano'n na lamang kabilis na napalitan ng pagiging seryoso ang kanyang muka. Ang kanyang mata
ay kaagad na tinumbok ang dalawang batang karga ni Daddy. "So what's bring you here?" Ani Daddy. Nilingon ako saglit ni Sandro na para bang nag-aalangan na sabihin ang katotohanan sa aking ama. "Wala naman. Actually, dinala ko lang yung paintings na tinanggihan kahapon ni Danny. Sayang naman kung itatapon ko lang." "Is that your granddaughter?" Maya-maya aniya tsaka sinilip si Darius at Dariel. Matapos nun, muli niya akong nilingon pero may matalim na siyang titig sa akin. "I'm sure, meron kayong wine collection dito. Ang sarap kasi nung wine na pinatikim sa akin ni Danny. Baka may mas masarap pa dun, yung sa kanya mismo galing." Aniya habang hindi inaalis sa akin ang kanyang paningin, habang si Daddy naman naguguluhan sa pinagsasasabi niya. Ako ay heto, malinaw na naiintindihan ang kabastusang gusto niyang sabihin. "Anyway, this is Marco, my best friend. Mahihilig din siya sa wine kaya sinama ko na." Anya pa't pinapasok ko muna kay Milet ang aking mga anak. "Okay lang na maiwan kami ni Sir dito. Medyo sumakit na din kasi ang paa ko eh." Anang kasama niya. "Gusto ko kayong makakwentuhan." Dagdag pa ng lalaki. Nagpupuyos ang bagang ko sa inis. No wonder kung bakit nga sikat at mayaman ang Sandro na ito. Napakagaling niya at planado niya ang lahat. Alam ko naman kasi na kaya niya sinama ang Markong yun para makausap niya ako ng masinsinan at maharang ng lalaking iyon ang sino mang magtatangka na umabala sa amin. Sa ayaw at sa gusto ko, wala akong ibang nagawa. Alam kong sa itsura ni Sandro, gigipitin niya si Daddy oras na hindi ko pinagbigyan ng gusto niya. Kaya naman dinala ko siya sa collection room ko na mayroong 4 na boteng wine na nagmula pa sa iba't ibang bansa. Nauna akong pumasok, dala ang mataray kong presensya. Narinig ko ang yabag niya, kaya naman huminto na ako. "Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Alam kong ako ang sadya mo't hindi ang wine na sinasabi mo." Napasinghap ako nang marahas niyang habulutin ang aking kamay. Ganoon na lang kabilis na kumalabog ang pinto nang isandal niya ako doon, pero hindi ako nasaktan dahil nakaalalay ang kamay niya. "Tell me, why don't you just say that they are my kids?" Sigaw niya sa akin. "Dahil hindi kita kilala." "So ano, ganito na lang? Gusto mong lumaki sila ng ganyan?" Kunot ang noong aniya. Iniwas ko ang aking paningin. "Answer me. Kung hindi mo ko kilala, bakit hindi mo ko kinilala?" "My God, Danny." "Because that was a mistake." "Hindi mistake ang magkaroon ng anak, Danny. Anong gusto mo? Habulin kita? Panindigan mo ang mga bata? Napakasalan ako dahil sa kanila? Hindi ako ganun, Sandro. Kaya ko silang buhayin. Kaya ano pang problema mo? Hindi pa ba pabor sa'yo na pwede ka pang mag-asawa?" "No!" Malakas na sigaw niya. "No, Danny." Pabulong ngunit mabigat. Para bang gusto niyang isiksik sa isip ko ang sagot niya. "Bakit?" Tinitigan ko ang mata niya. "Because I love you." Hindi ako magpapakagago ng ganito kung hindi. Sinserong aniya pero umiling ako. Imposible yun, hindi ba? "Danny, hindi ko ipuputok sa loob yun kung hindi kita gusto." Naipit ko ang aking labi. Nahiya ako sa sarili ko habang siya, hindi ko mabasa kung ano. Sa hiya ko'y sinapak ko ang mukha niya. "Aray, what is that? Bakit mo kailangan banggitin yung pagputok?" Naiinis na saad ko pero tinawanan niya lang ako ng pagkalakas-lakas. "Don't tell me na ngayon ka pa mahihiya." Aniya. Nirapan ko siya tsaka ako naglakad papunta sa pinaka-espesyal na wine na nire-request niya. Kinuha ko iyon tsaka siya nilampasan. "Tara na, baka nag-aantay na sila, Daddy." Akmang bubuksan ko na iyong pinto nang hawakan niya ang kamay ko. "Stop for a while." Hindi ako nagsalita at ganoon din siya. Ilang minuto ang nakalipas hanggang sa muli siyang magsalita. "Hindi ba ako talaga pwede? Ayaw mo ba talaga sa akin?" Mahirap pilitin ang sarili, Sandro. Alam kong mapera ka at kaya mong ibigay ang lahat ng pangangailangan namin. Pero hindi sa ganoong bagay umiikot ang mundo ko. Ayoko makulong tayo sa sitwasyong pagsisisihan natin. Saad ko tsaka ako inalis ang kamay niya na nakahawak sa akin. Lumabas ako ng lugar na iyon at dumiretso sa sala kung saan malakas na tumatawa si Daddy at iyong Marco. "Naku, mukhang nahirapan kayong piliin kung anong kukunin niyo ah. Sita sa amin ni Daddy pero pabiro yun.
Siguro ay sumapat na ang mga sagot ko kay Sandro kaya hindi na siya muling nagtanong sa akin. Puros tungkol na lamang sa business ang pinag-uusapan namin. Thanks for your time, Mr. Dizon. And for your daughter. Magalang na ani Sandro. Ngumiti siya pero hindi na siya yung katulad nung kanina. Hinatid pa namin sila ni Daddy sa labas hanggang sa makaalis, dala ang wine na aking kinuha. Kapansin-pansin ang pagiging tahimik ni Daddy sa mga nagdaang araw. Pero ipinagsawalang bahala ko na lamang iyon. Nasa opisina ako ngayon nang makarinig ako ng pag-uusap mula sa labas. Wala si Telly ngayon dahil sa pag-organize ng party ng mga anak ko. Mr. Vian, I know how famous you are, but please give my way. Alam kong boses iyon ni Astrid, ngunit sino naman kaya ang kausap niya? Hindi na tumatanggap na manliligaw si Danny. Sinasabi ko na sa'yo, mas patanda ako sa'yo kaya sundin mo ang payo ko. Umuwi ka na. Kumunot ang noo ko. Binuksan ko ang pinto at doon ko malayang nakita si Astrid at si Sandro. What are you doing here? Sa lubong na kilay ko ang sinalubong ko sa kanya. Kaagad na humarang si Sandro. Is just passing by. May hinahanap siya, Danny. Ani Sandro nang humarap sa akin. Let's go inside. Aniya tsaka ak mga hawakan ng kamay ko papasok. I want to court you. Natigilan ako maging si Sandro. Nabura kaagad ang ngiti sa labi niya at masama niyang nilingon si Astrid. Court? Ulit ni Sandro na para bang gusto niyang klaruhin ang sinabi ni Astrid. Nagulat ako nang biglang isara ni Sandro ang pinto at maiwan sila sa labas. Aray ko, Mr. Vian, let me go. Bitiwan mo ang tenga ko. Dinig kong anas ni Astrid. Maya-maya pa'y pumasok muli si Sandro at naroon na ang ngiti niya. Anong nangyari? Si Astrid. Tumaas ang kilay niya. Alam mo, napaka-unfair mo. Bakit yun hinahanap mo? Samantalang ako nandito hindi. Malamang nandyan ka. Paano kita hanapin? Nakataas ang kilay na saad ko. So kailangan ko pa palang mawala bago mo ko hanapin? Umikot ang mata niya. Alam ko naman na seryoso siya. Hindi lang siguro ko sanay na makipag-usap ng ganito sa kanya. Bakit ka nandito? O ngayon, ikaw na ang binibisita ko. Madami akong gagawin ngayon, Sandro. Sana maintindihan mo. Palagi namang iniintindi. Babalik na lang siguro ko kapag malamig na ang ulo mo. Aniya tsaka nang unang maglakad pa alis. Mali ba ako? Is it wrong how I treated him? Dapat bang maging mabait ako sa kanya? Naipit ko ang ibabang labi ko tsaka ako nagtatatakbo para habulin si Sandro. Pero wala na siya sa labas kahit ang kanyang kotse. Sakto naman na dumating si Telly. Okay na lahat. Ready na for next week. Ani sa akin nang iabot niya ang mga resibo na binayaran niya sa lahat. Salamat, Telly. Makahulugan din siyang umiti sa akin. Ano namang ngiti yan? I heard something new about you, Mom. Makahulugang Aniya. Alam kong tungkol kay Sandro yun. Ano naman yun? Kunwaring saad ko para matakpan ang kilig dahil alam ko nang si Sandro ang kanyang tinutukoy. Kunwari ka pa. Kinurot niya ang aking tagiliran. Pahambol ka pa? Alam ko namang yayamanin ang ama ng kambal mo. Ayaw mo pang aminin. Balita ko pa nga sinusuyo ka daw. Tamang nakasalubong ko nga si Astrid eh. He told me about Mr. Sandro Vian. Sabi daw sa kanya, wala nang maaring manligaw sa'yo dahil may marka ka na ng isang Vian. And I'm sure na si Darius at Daria lang tinutukoy niya. Kinikilig na Aniya. Yeah, tama ang dinig mo. Pero hindi naman tama na porke nalaman kong mayaman siya, basta-basta ko na lang siyang tatanggapin bilang ama ng mga anak ko. Hindi niya pa napapatunayan sa akin na deserve niyang ipakilala sa mga anak ko, no? Paano ngang maipapakita kung ganyan ka ka-bitter? Ani Telly. Bahala ka, ikaw din. Pananakot niya pa sa akin. Balita ko, madami daw umaaligid doon. Kung talagang ganun siyang lalaki, hindi ba dapat sa tagal ng panahon may girlfriend na siya? At kinalimutan niya na ako. Nagmamalaking saad ko. Kinikiliti ako ng sarili kong iniisip. Ikaw ha, masyadong mataas ang confidence mo. Ani Telly. Nagbisi-bisihan ako sa maghapong yun. Pero sa totoo lang, hindi nawala sa isip ko si Sandro. Kung minsan nga, naiisip ko kung ano bang ginagawa niya sa ngayon. Kung naaalala niya ba ako. Pero kaagad kong pinilig ang aking ulo. Mali yan, Danny, hindi pwede.
Tungkol lang sa mga bata kaya siya nandyan. Pagkumbinsi ko sa sarili ko pero natatalo ang isip ko ng aking puso. Naalala ko kasi ang mga oras nang sabihin ni Sandro na mahal niya ako. Nang sunod na umaga, medyo gumaan ang schedule ko kaya naman naiisip ko na magdala ng lunch kay Sandro. Pampalubag ng kanyang loob at the same time gusto ko ring ibigay sa kanya ang invitation para sa first birthday ng anak namin. Siniguro kong maayos ako at presentable. Hanggang sa salamin nga ng aking kotse, sinisipat ko ang mukha ko kung sapat na ba ang aking ganda para humarap sa kanya. Nasa tapat na ako noon ng company niya nang magpakawala ko ng buntong hininga. Kaya mo yan, Danny. After mong maibigay lahat ng to okay na. Saad ko sa aking sarili. Sa totoo lang, naroon ang panghihina ng aking loob dahil sa kagaspangang ipinakita ko sa kanya ng mga nakaraang araw. Pero heto ko ngayon at pupunta sa kanya. Pagtapak ko pa lang sa company niya, ay naagaw ko na ang lahat ng atensyon ng mga staff niya. Naging bulong-bulungan nila ako at hindi na iyon bago. Nasabi naman na ni Daddy na meron ako mapang-akit na itsura. Pero iisang babae lamang ang umagaw ng aking atensyon. Maganda siya, bagsak ang itim niyang buhok. Matangkad, sa madaling salita, modelo. Nagtagpo ang aming mata, sakto ng pagsara ng elevator, kaya naman hindi na ako umabot. Naghintay ako ng ilang saglit bago bumukas ang panibagong elevator at doon ako sumakay. Karaniwan na nasa third floor ang opisina ng CEO dito sa Manila, kaya naman iyon ang floor na pinindot ko. Paglabas ng elevator, nakalagay sa harap ng pinto ang pangalan ni Sandro at may titulong CEO. Naglakad ako't hindi na kumatok pa pero napakurap ako't napatulala nang makita ko iyong babae na nakakawit ang braso sa leeg ni Sandro na ngayon ay kunot ang noo. Excuse me, nahiya ako kaya tumalikod na ako. I told you let me go. I'm not interested, Chloe. Matigas na dinig kong ani Sandro. Nagmadali ako maglakad. Hindi ko alam pero may kumurot sa aking puso. Siguro ay dahil hindi ko inaasahan na may masasaksihan akong ganun. Masyadong delikado ang nakita ko kay Sandro, kaya naman hindi ko na naisip na meron siyang katulad na babae na iyon. Naipit ko ang aking labi. Mali siguro talagang magtiwala ka agad. He don't love me. Sinasabi niya lang yun dahil sa mga bata. Pag nakuha niya na ang loob ko, baka itakas niya ang kambal ko. Donnie, wait. Ani Sandro, tsaka hinawakan ng aking pulsuhan. I'm fine, Sandro. Tinignan ko siya, tsaka ako ngumiti. By the way, this is for you. Happy lunch. Dagdag ko pa tsaka ako ibinigay ang lunch at invitation. Hindi ko na siya kinausap pa at sumakay na ako sa elevator. Nagmamadali ako lumabas nang may rumaragas ang van na huminto sa harap ko. Bumukas iyon at kaagad akong isinakay doon. Donnie! Donnie! Dinig ko ang malalakas na sigaw ni Sandro, kasabay ng magkakasunod at malulutong niyang mura. Sandro, please help me. Bitiwan niyo nga ako, sino ba kayo? Akmang magpupumiglas pa sana ako, pero kaagad akong binalot ng kaba nang itutok sa akin ng isang lalaki ang nguso ng baril at halata sa kanyang muka na kayang-kaya niya akong alisan ng hininga. Subukan mo. Hindi magugustuhan ng mafia na iyon oras na ipadala ko sa kanyang bangkay mo. Anya sa akin. Mafia? Sinong mafia? Tumahimik ka dyan. Yan lang ang kailangan mong gawin. Wala kang karapatan na magtanong. Once na bumukas muli ang bibig mo, sinasabi ko sa'yo, ipapakain ko sa'yo ang bala ng baril na to. Sa takot ko'y walang choice kundi sundin ang gusto niya. Nanginginig ang aking buong katawan hanggang sa marating namin ang isang abandonadong lugar. Madilim doon at puno ng sukal. Magdasal kang dumating siya sa loob ng magdamag dahil oras na hindi, iisa lang ang kahahantungan mo. Itali niyo na yan. Aniya sa kanyang mga kasama. Wala ka bang mahal sa buhay? Kung sa'yo din mangyari ang bagay na ito ay masasaktan ka din. Kung si Sandro ang kailangan mo, huwag ako ang dukutin mo. Hindi niyo ko pakikinabangan, hindi kami magkakilala. Giit ko habang tinatalian ako ng lalaking kasama niya. Ipinukol na sa akin ang matalim niyang tingin matapos yung naglakad siya palapit sa akin. Ganun na lang ang gigil niya nang saluhin niya ang ibabang parte ng mukha ko. Mali ka.
Umpisa pa lang ay sinusubaybayan na namin siya. Higit na mas importante ka kaysa sa iba. Huwag mo nang ibukas ang bibig mo kung ayaw mong idamay ko ang anak mo. Aniya tsaka padarag na ibinato ang aking muka. Walang yaka. Huwag mong idadamay ang anak ko. Huwag kang manira ng pamilya ng iba. Hindi ko na natapos ang aking dapat na sasabihin nang malakas na sampal ang inabot ko na naging dahilan para malasahan ko ang dugo ng aking labi. Wala akong nararamdaman kundi pamamanhid sa lakas noon hanggang sa dahan-dahan kong maabsorba ang paunti-unting pagkirot ng aking pisngi na natitiyak kong magpapasa. Huwag sirain ang pamilya ng iba. Bagaman sarkastiko, may bigat naman ang bawat kataganyang binitiwan. Aware ka ba sa mga pinagagagawa ng ama ng mga anak mo para sabihin yan sa akin? Ngumisi siya ng mapang-insulto tsaka tumango-tango. For sure, hindi dahil hindi mo masasabi yan kung alam mo. Sabagay, ano nga bang alam mo? Hindi mo nga alam na mafia siya, na isang serial killer ang ama ng mga anak mo. Ngayon tatanungin kita, anong karapatan ng Sandro na yun para magkaroon ng sariling pamilya kung mismong siya kumikitil ng buhay ng mga inosenteng tao? Natigilan ako sa sinabi niyang yun. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Naitikom ko ang aking bibig at basta na lamang pinanood siya nang talikuran niya ako. Sandro POV. Anong sabi mo? Hindi maaari Sandro. Ang anak ko. Sino ba ang kumuha sa kanya? Halos mataranta na ang daddy ni Danny nang sadyain ko siya sa kanilang bahay. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala kay Danny. Ibabalik ko siya sa inyo. Siguruhin mo lang. Tandaan mo hindi pa kita nakakausap. Bagaman walang nagsasabi sa akin ay basa ko ang galawan niyo ni Danny. Alam na alam kong magkakatay ako ng baka. Po? Sus, kunyari ka pa. Sige na, iuwi mo ang anak ko. Tigilan mo na ang maling gawain mo kung desidido ka talagang bumuo ng pamilya. Dagdag pa niya. Maya-maya lang ay bumusina na si Marco kaya kinailangan ko na ring magpaalam. Ano, nahanap mo ba? Bungad ko sa kanya pagsakay ko. Oo, sila Elliot ang kumuha sa kanya. Ani Marco, napapikit ako kasabay ng pagsalo ko sa noo ko. Ano daw ang kailangan? Saad ko pero tinitigal lang ako ni Marco. Tumango ako. Oo nga, ano pa ba ang bago? Ako ang kailangan. Ito ang dahilan kaya ayoko magpapasok ng babae sa buhay ko. Pero paano ko pang aalisin si Danny may anak na nga kami? Ano, nakapag-desisyon ka na ba? Ani Marco, desisyon? What do you mean by that? Kung ililigtas mo siya, ilagay mo na sa isip mong malabo kang mabuhay. Ililigtas ko siya? Bakit hindi ka ba sasama? Hindi makapaniwalang tanong ko. Bakit naman ako sasama sa'yo? GF mo siya, kaya natural lang na ikaw ang magligtas sa kanya. Pati ako'y dadamay mo. Hindi makapaniwala ko siyang tinignan. For real? Pababayaan mo talaga ako? Sige, di bali nang mawala ako. Basta hindi mawala ng ina ang mga anak ko. Malungkot na saad ko. Tinapik ni Marco ang aking balikat. Alam mo, iba na yan. Grabe ng pag-ibig yan. Anya pa pero hindi ko na pinansin. Nang marating namin ang abandonadong lugar, desidido na akong pumasok ng abandonadong lugar na yun nang bumaba si Marco. What are you doing? Kala ko ba? Tss, hindi ka pa bayad sa hiniram mo sa akin. Hindi din biro ang halaga nun kaya hindi ka pwedeng mamatay. Umirap siya kaya napatawa ko. Kala ko'y dadalawa lang kami pero nauna na pala ang mga tauhan ko na pumunta dito. Naghiwalay kami ni Marco. Nakadinig ako ng magkakasunod na putok ng baril at nasisiguro kung galing iyon sa kinilalagyan ni Marco. Nagsisimula na ang kanyang pakikipaglaban kaya't hindi na ako nagsayang ng panahon. Bagaman tahimik ang aking naging paghahanap, mabilis naman iyon hanggang sa mamataan ko si Danny na nakatali sa malaking poste at hinang-hina. Walang tao sa madilim na paligid. May ginagawa kaya sila sa kanya? Yun kaagad ang sumagi sa aking isip. Nang magsalubong ang aming mata ay para siyang nabuhayan habang ako'y kinain ng awa matapos kong makita ang pasa sa kanyang pisngi. Lalo na nang manggilid ang kanyang luha kasabay ng pangangatal ng kanyang labi. Sandro, anya sa akin na mga sandaling yun parang kiniliti ang aking puso dahil sa kauna-unahang pagkakataon tinawag niya ang aking pangalan para sakluluhan siya para iligtas.
Sinaktan ka nila? Saad ko nang makalapit ako sa kanya at tutok ako sa mukha niya. Hinaplos ko ang pisngi niya at hindi ko inaasahan na hahagulgol siya ng sobra. Idinikit niya ang kanyang ulo sa aking dibdib habang umiiyak. Akala ko hindi ka na darating. Akala ko pababayaan mo na ako. Umalis na tayo dito. Kailangan tayo ng mga anak natin, Sandro. Tarantang aniya kaya tumango ako. Iyakap ko siya matapos ay sinimulan ko na siyang kalagan ng tali. You are safe now. Saad ko sa kanya. Oo, umalis na tayo. Anya sa akin kahit tinawakan ko ang kamay niya para sabay na kaming lumabas. Pero kaagad kaming napaatras nang pumasok sa pinto si Elliot. Welcome to hell, Sandro. Nakangising Anya. At sa tingin mo ba, makakalabas ka na lang dito ng ganun-ganun? Sarkastikong bitaw niya. Tumingin siya kay Danny. Bitiwan mo si Sandro at malaya kang makakaalis dito. Hindi kita isasama sa hukay na pagbabaunan ko sa lalaking yan. Tutal naman wala kang kinalaman sa lahat. Tinignan ako ni Danny. Inaasahan ko na tatango siya at magiging makasarili. Pero nagulat ako nang umiling siya at mas sumigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Hindi pwede. Kung sino ka man, kung ano man ang atraso ng ama ng mga anak ko, patawarin mo na siya. Maawa ka sa amin. Bata pa ang mga anak ko at kahit kailan, hindi pa sila nagkakaroon ng panahon ni Sandro para magkasama. Pakiusap, wag mo namang putulin yun ngayon oh. Ani Danny, naawa ako bigla sa kanya. All this time ay akala ko galit si Danny sa akin. Hindi ako aware na nakatago pala ang emosyong iyon sa kaloob-looban niya. Maawa ka sa mga anak ko. Hayaan mo muna sila na makasama si Sandro. May sira ba talaga ang kukote mo? Hindi mo ba talaga naiintindihan? Malakas na sigaw ni Elliot. Ang lalaking sinasabi mo ay isang taong walang awa kung pumatay. Pinatay niya ang mga mahal ko sa buhay ng bata pa lamang ako. Matapos magmamakaawa ka sa akin para bigyan ng maayos at tahimik na pamilyang lalaking yan. Sumagot ka. Anong karapatan ng walang yang yan? Umiling si Danny. Pakiusap, alisin mo lahat ng galit sa puso mo. Dahil hindi yan makakatulong sa'yo. Patawarin mo na siya kung meron man siyang nagawang ganun sa'yo. Patawarin? Nang hindi ko na matiis, kusa ako nagsalita. Yun ba ang alam mo? Kapwa natigilan sila at parehong napako sa akin ang kanilang atensyon. Baka yun nga ang alam mo dahil yun ang kwento sa'yo. Sa totoo lang, hindi naman ako takot sa kamatayan. Dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos, minuminuto ko siyang nakakaharap. But let me clear some things about dyan sa pinaglalaban mo. Nagsalubong ang kilay ni Elliot at mukhang handa naman siyang makinig. Business partners kami ng mami at daddy mo ng mga panahong yun. And to be honest, hindi pa ako ganito. Wala pa ako sa posisyong to. At malaki ang pasasalamat ko sa mga magulang mo. Dahil sila ang naging susi, kaya ako narating ang ganitong tagumpay. Mga scientist sila na siyang nag-imbento ng mga illegal na gamot na siyang binibenta ko naman. Malaki ang inaabot ko sa kanila. Triple sa normal na sahod ng isang scientist. Pero naghangad pa sila ng higit doon. Gusto mo bang malaman kung ano? Nabasag ang aking tinig at hindi ko napansin na nakatutok na pala sa akin si Danny. May girlfriend ako, si Elaine ng mga panahong yun. Elaine is my everything at alam na alam yun na magulang mo. But they betray me. Ibinenta nila si Elaine nang hindi ko alam. Nagnakaw sila ng hindi matatawarang halaga sa akin. Pinag-eksperimentuhan nila si Elaine. Kay Elaine nila sinaksak ang mga gamot na nagagawa nila until I found out that Elaine is dead. Nasalo ni Danny ang kanyang labi dahil sa aking kwento. Kaya naman, nilingon ko siya at nginitian. Yan ang dahilan kung bakit hindi ako nagmamahal. Dahil natatakot ako na malagay muli sa hindi magandang kalagayan ng babaeng mamahalin ko. Ngayon na lang ulit, Elliot. Ngayon na lang ulit ako nagkaroon ng lakas ng loob para harapin ang lahat ng to. Akala ko maapektuhan si Elliot sa aking mga kwento, pero sarado ang isip niya dahil sa kanyang galit. Sinungaling, mamamatay ka. Anyat sa isang kurap lang, naramdaman ko na lang ang pagkirot ng aking braso kung saan umaagos ang dugot may tama ng baril. Ngunit kasabay din noon ang pagbagsak ni Elliot dahil kay Marco.
Sandro? Sandro! Ani Danny. Okay lang ako, sanay na. Huwag mo kong intindihin. Nakangiti kong wika. Sinugod ako ni Marco sa ospital. Masyado ako naubusan ng lakas dahil sa sakit. Kaya nakaidlip ako matapos ang operasyon. Nang magdilat ako kinabukasan, nadismaya ako nang hindi ko masilayan si Danny sa tabi ko. Ano na namang mukha yan? Ani Marco habang nakasandal sa pader. May masakit sa akin. Alangan namang umisi ako. Sarkastikong tugon ko tsaka umirap. Dude, don't me. Hindi ito ang unang pagkakataon na nabaril ka. Mas malala pa nga ang mga naunay eh. Pero nagagawan mo pa ring magbiro. Unlike ngayon na daplis lang sa braso mo, hindi na maipinta ang mukha mo. Sabihin mo yung sugat mo ba ang masakit o yung puso mo? Umirap ako't hindi kumibo. Hay nako, nasa labas siya, papapasukin ko na. Sarap mong asarin? Anya kaya napanguso ako. Nang lumabas si Marco, siya namang pagpasok ni Danny. Napakaganda niya sa kanyang floral dress. Sorry, umuwi ako kagabi. Sabi kasi ni Marco, stable ka na kaya natulog ako ng 3 oras. Katwiran niya kaya tumango naman ako. Naupo siya sa upuan na nasa tabi ng hospital bed. Salamat sa'yo. Salamat dahil niligtas mo ko. Sinserong Anya. Tungkulin ko naman yun. Alam kong matapos nang nangyari, babalik na naman kami sa dating gawi. Kaya naman mas minabuti ko nang ilayo sa kanyang aking paningin. Pero natigilan ako nang hawakan niya ang kamay ko. Sandro, willing ka pa rin bang manuyo para sa mga anak mo? Tanong niya sa akin kaya napabalik ang paningin ko sa kanya. Hindi. Napasingap siya sa sagot kong yun. Hindi dahil sa kanila kaya ako nanunuyo. Siguro may maliit na dahilan tungkol sa anak natin. Pero higit na ikaw ang dahilan. Ikaw ang una kong minahal, kaya ikaw ang dahilan, Danny. Ayokong sabihing oo. Ayoko ding sabihing hindi. Ideal ka, Sandro, kaya talagang tangang babae na lang ang hindi papatol sa'yo. Pero ayokong gawing advantage ang pagiging gwapo at mapera mo. Lalo naman ang pagiging ama sa mga anak mo. Dahil gusto ko maging tayo dahil sa gusto natin mismo. You mean, hinahayaan mo na akong manligaw sa'yo? Isang bagay na lang ang gusto kong malaman. Naging matare ang kanyang itsura. Sige, ano ba yun? Yung babaeng humalik sa'yo, sino yun? Nakataas ang kilay na Anya. Isa lang yun sa may mga gusto sa akin. May gusto sa'yo? Bakit nakalak sa batok mo ang kamay niya? Sandro, ngayon palang sinasabi ko na. Oras na pumasok ka sa buhay namin ng mga anak mo, babasagin ko yung mukha niyo ng magiging babae mo. Napalunok ako, pakiramdam ko'y napasubo ako. Mas napangiwi ako nang bumukas muli ang pinto ng kwarto ko matapos ay pumasok si Katiana. Baby, what happened to you? Nag-aalala kunyari ang maharot nitong tinig. Sino naman to? Ani Danny tsaka tumingin sa akin. How dare you to ask my baby like that? Tinuro pa ni Katiana si Danny kaya't hinablot ni Danny ang daliri nito at binaluktot. Asawa niya ako, Danny Linvian. Always remember that. Muli ako napalunok nang makita ko ang matapang na ekspresyon ni Danny. Feeling ko, ma-under-desaya ako nito. Alis! Ani Danny tsaka tinulak palabas si Katiana. Matalim naman ang kanyang mata nang hinarap niya ako. Sana huli na yun, Sandro. Banta niya pa sa akin. Danny POV. O diba, patanggi-tanggi pa kayo, lalo ka na. Ani Daddy sa akin. Nasa sala kami ngayon kasama si Sandro habang karga ang 2 naming anak. Tulad ng sinabi niya, napasubo siyang talaga dahil nagkatay siya ng ganun karaming baka. Di ko alam kung kani-kanino niya ipapamigay ang mga yun. Kalahati doon, pinaletsyon niya para daw sa take-out ng mga guest. Ilang linggo na nga rin ang nakakaraan matapos sa mga pangyayaring yun at ngayong araw ang celebration ng first birthday ni Darius at Dariel. Come on, Dad, ilang araw mo na akong sinisermonan. Talagang sisermonan kita. Isipin mong gumastos pa ako ng malaking halaga para lang malaman kung sino ang ama ng mga anak mo. Malaman-laman ko, itong si Sandro pala na palagi kong nakakasama. Inamin kasi sa akin ni Daddy na nag-hired siya ng investigator para malaman kung anong nangyari sa akin. Dad, okay na po. At least maayos na ang lahat. Ani Sandro, kaya tinapik ang balikat ni Daddy.
Umikot ang mata ko. Isang salita lang kasi ni Sandro, kumakalma ang daddy, bagay na hindi ko na ipinagtataka. Magkasundo sila dahil una pa lang naman gustong gusto na ni daddy si Sandro para sa akin. At ngayong gabi din balak ni Sandro na i-anunsyo ang tungkol sa amin ng mga anak niya. Kaya nga inimbitahan niya kahit ang malalapit niyang kaibigan. Tignan mo namang talaga, this is the ultimate teller. Jackpot na jackpot ka. Ani Telly sa akin nang magsimula na ang party. Ano ka ba? Baka madinig ka niyan ilumaki pa yung ulo. Hinampas ko siya ng mahina pero naroon ang kilig dahil totoo namang jackpot ako. Oh, bakit maliit ba? Sa itsurang yan ni Mr. Vien, alam kong kahit sa kama papalagyan. Ikaw ang napasukan niyan kaya I'm sure alam mo ang sukat niyan. Telly, stop it, nakakahiya ka. Pulang-pula ang pisngi na saad ko. Tumawa siya ng malakas. Bakit ka mahihiya? Pinagmamalaki yan, no? Pero tatanungin kita, may damdamin ka na ba para sa kanya? Oo naman. Nung una akala ko nga hindi pa totoo. Pero palagi siyang sumasagi sa isip ko hanggang sa naranasan ko ng magselos. Naranasan kong matakot na mawala siya. Hindi naman ako showy, Telly, pero hindi ko lulukuhin ang sarili ko. Mahal ko na si Sandro. Hinawakan ni Telly ang kamay ko. I'm so happy for you. Hindi na sayang ang lahat ng sakripisyo mo. Oo naman, hindi yun masasayang. Dadagdagan niya pa nga eh. Nanigas ako sa kinatatayuan ko nang sabihin iyon ni Sandro. Kanina ka pa dyan? Tanong ko't tumango siya habang namumungay ang kanya mga mata. Kanina ko pa kayo pinakikinggan. I heard that you already love me. Anya sa akin, ang ngiti ni Telly ay hindi na nawala. Maiwan ko na nga muna kayo dyan, may mga kakausapin din ako. Ani Telly tsaka tumalikod sa amin. Pero, aray! Dinig kong ani Telly kaya nag-aalala akong matapos niyang mabangga si Marco. Are you blind? Masungit na ani Marco. Hindi na ako magtataka na ganyan siya kasungit dahil kahit sa akin ay ganyan din siya makitungo. Napangiti ako sa spark na nakikita ko sa kanila. Excuse me, mister? O sige, sabihin na nating bulag ako. Pero kung tumitingin ka din sa nilalakaran mo, hindi tayo magkakabanggaan, no? Kaya wag kang magmalinis. Umiikot ang mata ni Telly kaya ako'y napatawa. Okay, fine. Palagi naman kayong tama. Noisy double lip. Umiikot ang mata ni Marco. Sabay naman kaming napatawa ni Sandro. Maraming mga bagay-bagay na hindi mo may papaliwanag sa mundo. Maraming nakaplano na hindi mo alam kung kailan mangyayari. Tulad na lamang ng nangyari sa aking buhay. Mula ako sa isang broken family. At hindi ko inakala na dadating sa panahong kakailanganin ako ni Daddy. Na magkaroon ako ng sariling pamilya. Pamilya na hindi ko naranasang mabuo noon. Kaya't iyon ang kaisa-isang pakiusap ko kay Sandro. Napiliin niya palaging maging isang haligi ng aming tahanan. Sa ngayon, 7 taon na kaming kasal ni Sandro. Nakafocus kami sa 2 naming anak na honor student. Naging mas masigasig si Sandro, lalo na sa pagiging ama at asawa. Kahit pagod sa trabaho, hindi niya pinalilipas ang araw na hindi ako natutulungan. Sorry, late ako nagising. Saad ko nang bumaba ako sa kusina. Inabutan ko siyang naggagawa ng lunch nila Darius. Sinalubong ko siya ng good morning kiss. Okay lang, nakatulog ka ba ng maayos? Anya sa akin. Patapos na to. After nito, ikaw na nga asikasuhin ko. Anya, medyo busy din kasi ako lately sa negosyo. Pero mas pinapriority namin ang mga anak namin. Mom, Dad, dinig namin ang yabag ng aming mga anak pababa. Pati na ang matamis nilang tinig. Yumakap sila sa amin. How's your school? Ani Sandro. Excellent, Daddy. Ani Darius. Napangiti ako. Sa totoo lang kasi, sila na lang dalawang nagpupukpukan sa eskwela nila. Masaya din ako dahil lumalaki silang magiliw at masiyahin. Sa ngayon ay madalang nang pumasyal si Daddy dito, kaya kami na lang kung minsan ang gumagawi sa kanila. Okay, here's your lunch na. Saad ni Sandro tsaka inabot ang kanilang lunchbox. Kahit na tagapagmana ang mga anak ko ng maraming business ng daddy nila, hindi ko sila pinalalaki ng laki sa luho. I want to them know kung gaano kahirap kitain ang pera. Hinatid namin sila kay Manong Oscar na siyang driver nila bago kami bumalik sa loob ng bahay. Dahil wala na ang dalawa, quality time naman naming mag-asawa.
Isang dahilan na din ito kung bakit ayaw namin kumuha ng yaya. Naupo ako sa high chair na naroon. Pinagtimpla ako ni Sandro ng kape bago siya mag-prepare ng ini-slice ni strawberries at banana. Naglakad siya sa likod ko at ipinulupot ang buhok ko. "You still a gorgeous wife?" Masuyong bulong niya sa aking tenga. Mula sa likod, yumakap siya at inamoy ang natural na bango ng leeg ko. Nakagat ko ang labi ko dahil sa kiliting dulot noon. "Gusto mong magkape?" Saad ko sa kanya. Ayoko siyang pigilan dahil parang nanghihinayang ako kung hindi niya itutuloy ang kanyang balak. "Ayoko. Iba ang gusto kong matikman." Anya sa akin. Nang lingunin ko siya, nagtagpo ang aming mga labi. Paisa-isa ang pagdampi ng labi niya hanggang sa lumalim. Naituon ko ang aking bigat sa upuan na nasa likod ko. "Let's make a new one." Bulong niya sa akin. Matagal niya na akong kinukumbinsi na gumawa ng another baby. Pero ako lang ang umaayaw dahil gusto kong mas pagtuunan ng pansin ng kambal. "We can make it without baby naman." "Ayaw mo ba ng princess? Yung kamukha mo?" Anya pa kaya napangiti ako. Mukhang balak niyang gawin ang pangatlo naming anak dito mismo sa kitchen. Hindi nga ako nagkamali dahil mabilis niyang inangkin muli ang aking mga labi. "Sandro," napapadaing na saad ko. "Yes, wife?" Anya habang nakangisi. "Stop it, Sandro." Saad ko pero bingi si Sandro. "I love you, wife." Kinaraga niya ako't basta na lamang inilapag sa salamin naming mesa. "Sandro, wag mo na please." Saad ko dahil baka sakaling mapigil ko siya. Pero alam kong buo na ang loob niya na magkaroon ng new baby. Kagat niya ang kanyang ibabang labi habang nakatukod sa mesa ang kanyang kamay at titig na titig sa akin. "Welcome to our family, Sandresha." Nakangiting Anya na para bang alam na alam niyang babae ang mabubuo. Pinagpahinga niya lang ako ng ilang minuto bago niya ako ibangon para ipagpatuloy ang aking pagkain. Siguro ginutom din siya kaya sumabay na din siya na kumain sa akin. "Mag-shower ka na lang after," Anya sa akin. "Tapos isabay mo ko for another round." Tumawa siya ng malakas kaya inirapan ko siya. I like him for being him. Palagi niyang pinapaalala sa akin na I'm his addiction kaya hindi ko siya pwedeng tanggihan. "Attend tayo sa kasal nila, Marco?" "Of course, baka isumpa ako nun kung hindi tayo pupunta." "You know, Marco, mamamatay na lang ako pa ang tinatawag." Ani Sandro kaya napangiti ako. Masaya ako sa friendship na meron kina Marco at Sandro. Dahil wala na silang mga magulang ay ang isa't isa na ang kanilang naging sandalan. Ayaw pa nga daw ni Marco na magpakasal dahil gusto niyang makita si Sandro na maghirap sa pag-aalaga ng mga anak. Kaya lang ay baka matadyakan na siya ni Telly dahil mag-aanim na taon na sila at hindi man lang kakitaan si Marco ng interes sa pagpapamilya. Basta si Telly lang ang gusto nito. Hinaplos ni Sandro ang aking kamay na nasa mesa. "Pero higit na mahalaga ka kaysa sa kanya, wife. I am yours for the rest of my life." Anya, tsaka hinagkan ng aking noo.